Ipikit mo ang iyong mga mata, Selena. Malapit na tayo sa sorpresa ko. Iyon ang huling narinig ko mula kay Rafael bago ko naramdaman ang malamig na hangin na humampas sa aking mukha, kasabay ng isang kakaibang panginginig mula sa kanyang mga kamay na nakahawak sa aking balikat. Hindi ito panginginig sa tuwa o excitement ng isang asawang naghahanda ng regalo para sa aming anibersaryo. Ito ay panginginig ng takot o baka naman panginginig ng isang taong may tinatagong maitim na balak. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, pero hindi dahil sa kilig. Isang matinding kaba ang gumapang mula sa aking sikmura paakyat sa aking lalamunan. Bakit ang tahimik? Bakit amoy luma at basang lupa ang lugar na ito sa halip na amoy ng dagat o masarap na pagkain? Rafael? Tawag ko. Medyo nanginginig na rin ang boses ko. Pwede ko na bang idilat ang mga mata ko? Natatakot ako. Narinig ko ang mabigat na paghinga niya sa likod ng aking tainga. Oo, mahal. Idilat mo na. Tignan mo ang huling tanawin na makikita mo. Agad kong iminulat ang aking mga mata. Wala ang romantic dinner na inaasahan ko. Walang kandila, walang musika, at walang bulaklak. Ang nasa harap ko ay ang madilim at malalim na bangin ng Tagaytay. Isang hakbang na lang at mahuhulog na ako sa kawalan. Napasinghap ako at akmang tatalikod para yakapin siya sa takot. Pero natigilan ako nang makita ko ang isang figura na lumabas mula sa dilim ng mga puno. Isang babaeng pamilyar sa akin. Nakasuot siya ng pulang dress na banat sa kanyang katawan at may hawak na sigarilyo habang nakangiti ng nakakaloko. Si Lyra, ang aking best friend at pinagkakatiwalaang sekretarya. Happy anniversary, Selena. Bati ni Lyra. Ang boses niya ay puno ng pang-aasar, parang asido na tumutunaw sa pandinig ko. Lumingon ako kay Rafael, naghahanap ng kakampi, naghahanap ng paliwanag, pero ang nakita ko lang sa mga mata ng asawa ko ay lamig. Rafael, anong ibig sabihin nito? Bakit nandito siya? Tanong ko, habang unti-unting umaatras palayo sa bangin. Pero hinarangan ako ni Rafael. Pagod na ako, Selena. Sagot ni Rafael. Walang emosyon, walang awa. Pagod na akong maging sunod-sunuran sa'yo. Pagod na akong maghintay na mamatay ka para makuha ko ang mana mo. Parang gumuho ang mundo ko. Ang lalaking minahal ko ng 5 taon, ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat, ay nakatingin sa akin na parang ako ay isang basahan na gusto niyang itapon. Lumapit si Lyra kay Rafael at humawak sa braso nito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan na bahagyang umuumbok. Kailangan na namin ng pera, Selena, para sa amin at para sa magiging anak namin, sabi ni Lyra sabay hima sa tiyan niya. Para akong sinaksak sa puso. Buntis siya? Kay Rafael? Hayop kayo, bulong ko, habang ang mga luha ay nagsisimulang umagos sa aking mga pisngi. Ang sakit ay higit pa sa pisikal. Ito ay pagtataksil sa pinakamatinding anyo. Itinuring kitang kapatid, Lyra, at ikaw, Rafael. Minahal kita. Drama, irap ni Lyra. Tapusin mo na yan, love. Ang daming lamok dito. Tumango si Rafael. Humakbang siya palapit sa akin. Huwag, Rafael, parang awa mo na. Sigaw ko. Lumuhod ako sa lupa, kumapit sa kanyang mga binti. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang pera, ang kumpanya, lahat. Hayaan mo lang akong mabuhay. Tinabig niya ako ng malakas gamit ang kanyang paa. Tumilapon ako pabalik, mas malapit sa gilid ng bangin. Ang mga bato sa ilalim ng aking palad ay dumudulas. Naririnig ko ang hampas ng hangin sa ibaba. Huli na ang lahat, Selena, sabi ni Rafael. Mas malaki ang makukuha ko sa life insurance mo kung aksidente ang mangyayari sa'yo dito. Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon. Gusto kong i-memorize ang mukha ng demonyong ito. Ang mukha ng taong papatay sa akin. Sinusumpa ko kayo.
Garalgal kong sigaw. Ang galit ay humahalo sa aking takot. Hindi kayo magiging masaya. Sisingilin kayo ng langit. Palam, wifey. Bulong ni Rafael. Naramdaman ko ang dalawang kamay niya sa aking dibdib. Isang malakas na tulak. Nawalan ng saysay ang pagkapit ng aking mga paa sa lupa. Bumulusok ako paatras. Ang huling nakita ko ay ang silweta nilang dalawa ni Lyra, magkatabing nakatayo habang nilalamon ako ng dilim. Ang hangin ay humahampas sa aking katawan. Wala akong matigilan, wala akong makapitan. Puro sigaw na lang ang lumalabas sa aking bibig hanggang sa mapalitan ito ng katahimikan ng hangin. Blaag. Isang matinding sakit ang sumabog sa buong katawan ko. Tumama ako sa kung saan. May tumunog na buto. Umikot ang paningin ko at pagkatapos, dilim. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na walan ng malay. Nagising ako sa hapdi. Parang tinutusok ng libu-libong karayom ang bawat pulgada ng balat ko. Sinubukan kong gumalaw, pero napasigaw ako sa sakit. Ah! Ah! Ang boses ko ay paos at mahina. Idinilat ko ang aking mga mata, pero puro itim pa rin ang nakikita ko. Gabi pa rin ba? O patay na ako? Pero naramdaman ko ang malamig na hamog. Naramdaman ko ang sakit. Kung patay na ako, bakit masakit pa rin? Dahan-dahan, inigalaw ko ang kaliwang kamay ko. May nahawakan akong magaspang. Isang sanga. Isang malaking ugat ng puno. Napatingin ako sa ibaba. Kahit madilim, naaninag ko ang kislap ng mga ilaw ng bayan sa napakalayong ibaba. Doon ko napagtanto ang sitwasyon ko. Hindi ako tuluyang nahulog sa pinakailalim. Sumabit ako. Sumabit ang damit o katawan ko sa isang puno na tumubo sa gilid ng bangin. Buhay ako. Pero sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang pagbigay ng sanga na kinakapitan ko. Creak! Ang tunog ng kahoy na malapit ng maputol. Nakasabit ako sa pagitan ng langit at lupa. Sugatan, nag-iisa at iniwan para mamatay ng sarili kong asawa. Pumikit ako ng mariin habang tumutulo ang luha at dugo sa aking mukha. Hindi pa tapos, Rafael. Hindi pa tapos. Nakakabingi ang katahimikan ng gubat sa ganitong oras ng madaling araw. Tanging ang tunog ng mga tuyong dahon sa ilalim ng aking boots at ang mabigat kong paghinga ang naririnig ko. Bilang isang doktor, sanay ako sa ingay ng ospital, sa tunog ng monitor, sa sigaw ng mga pasyente. Kaya dito ko hinahanap ang kapayapaan tuwing weekend. Sa gitna ng kawalan, kung saan walang humihingi ng tulong. Pero ngayong gabi, tila ipinagkait sa akin ang katahimikan. Huminto ako sa paglalakad. May narinig ako. Isang mahinang ungol, parang hayop na sugatan. Itinutok ko ang flashlight ko sa direksyon ng bangin. Tulong. Halos hindi ko na marinig. Boses ng tao. Boses ng babae. Agad akong tumakbo palapit sa gilid ng bangin. Ingat na huwag madulas sa mamasa-masang lupa. Itinutok ko ang ilaw sa ibaba. Nanlaki ang mga mata ko at napahawak ako sa dibdib ko. Diyos ko! Bulong ko. May nakasabit na katawan sa isang malaking ugat ng puno. Mga 5 metro mula sa kinatatayuan ko. Ang puti niyang damit ay puno ng putik at dugo. Maraming dugo. Miss! Naririnig mo ba ako? Sigaw ko. Walang sagot. Nakayuko lang ang ulo niya at ang mahaba niyang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Hindi ako pwedeng mag-aksaya ng oras. Ang ugat na kinakapitan niya ay mukhang bibigay na anumang sandali. Binuksan ko agad ang backpack ko. Kinuha ko ang climbing rope na lagi kong dala. Itinali ko ang isang dulo sa matibay na puno at ang isa naman sa aking bewang. Kumapit ka lang, miss. Papunta na ako. Sabi ko sa sarili ko. Habang dahan-dahang bumababa sa dilim. Ang bawat metro ay parang kilometro sa bagal. Ang mga bato ay matatalas at madulas. Nang maabot ko siya, agad ko siyang hinawakan sa biwang. Ang lamig ng balat niya, parang bangkay na. Inangat ko ang mukha niya para tignan kung humihinga pa siya. Halos mapatigil ako
Sa paghinga nang makita ko ang kanyang mukha, puno ng gasgas at pasa. Ang ganda niya sana, pero winasak ng kung anong trahedya ang mukha niya. Rafael, bulong niya, halos wala ng boses. May tumulo na luha mula sa nakapikit niyang mata. Hindi ko alam kung sino si Rafael, pero sa tono ng boses niya, naramdaman ko ang bigat ng pangalang iyon. Hindi ito tawag ng pagmamahal. Ito ay tawag ng isang taong nagmamakaawa. Hinila ko siya papalapit sa akin at itinali ang extra na harness sa kanya. Gotcha, bulong ko. Hindi ka mamamatay ngayong gabi. Hindi ko hahayaan. Isang linggo na ang nakalipas mula nang dalhin ko siya sa private rest house at klinik ng pamilya namin dito sa Tagaytay. Hindi ko siya dinala sa ospital. Wala siyang ID, walang wallet, at base sa mga pasa sa braso niya na mukhang gawa ng matinding puwersa, alam kong hindi ito simpleng aksidente. May nagtangkang pumatay sa kanya. Kung dadalhin ko siya sa pulis o ospital, baka balikan siya ng kung sino mang gumawa nito. Nakatayo ako sa gilid ng kama niya habang pinapalitan ng benda sa kanyang ulo. Bigla siyang napasinghap at mabilis na bumangon. Ang mga mata niya ay dilat na dilat, puno ng takot. "Huwag! Huwag mo akong itulak!" Sigaw niya habang inaabot ang hangin. Hinawakan ko agad ang mga balikat niya para pakalmahin siya. "Miss, ligtas ka na. Nasa klinik kita. Ako si Dr. Troy." Natigilan siya. Tumingin siya sa paligid, sa puting kisame, sa dextrose na nakakabit sa kamay niya, at huli, sa akin. Ang takot sa mga mata niya ay unti-unting napalitan ng pagkalito. At pagkatapos, ay matinding lungkot. Napahawak siya sa pisngi niya. Naramdaman niya ang makapal na gasa. "Ang mukha ko," garalgal niyang sabi. Hindi ako nakasagot agad. Bilang doktor, sanay ako sa bad news. Pero iba ito. May malaking sugat sa kaliwang pisngi mo. Maingat kong paliwanag. Tumama ka sa bato o sa sanga. Ginawa ko ang lahat pero salamin. Putol niya sa akin. Ang boses niya ay biglang naging matigas. "Gusto ko ng salamin. Siguro magpahinga ka muna. Bigyan mo ako ng salamin." Sigaw niya, may halong desperasyon. Wala akong nagawa. Kinuha ko ang maliit na salamin sa mesa at iniabot sa kanya. Pinanood ko ang bawat reaksyon niya. Inaasahan ko na iiyak siya. Inaasahan ko na magwawala siya. Tinanggal niya ng dahan-dahan ang gasa. Nakita niya ang mahabang hiwa na tumatawid mula sa kanyang panga hanggang malapit sa kanyang mata. Isang pilat na habambuhay na magpapaalala sa gabing iyon. Tumitig siya sa refleksyon niya ng matagal. Sobrang tagal. Pagkatapos, ibinaba niya ang salamin. Walang luhang pumatak. Wala ni isang hikbi. Ang kaninang takot at lungkot sa mga mata niya ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas nakakatakot. Lamig. Walang hanggang lamig. Patay na siya. Bulong niya. Kumunot ang noo ko. "Sino?" Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang mga mata niya ay parang yelo. "Si Selena." Ang babaeng nahulog sa bangin. Patay na siya. Huminga siya ng malalim. Parang hinihigop ang lahat ng sakit sa kwarto at ginagawa itong lakas. "Doktor, tulungan mo ako," sabi niya. Hindi ito pakiusap. Ito ay utos. Pagalingin mo ako dahil may singil pa sa akin ng demonyo. Makalipas ang 3 taon, Ninoy Aquino International Airport, ang tunog ng takong ng sapatos ay umalingaw-ngaw sa arrival area. Click, click, click. Isang tunog na puno ng awtoridad at kumpiyansa. Napapalingon ang mga tao. Ang mga lalaki ay napapahinto. Ang mga babae ay napapabulong sa inggit. Isang babae ang naglalakad sa gitna ng crowd. Suot niya ang isang eleganteng puting suit na nagpapakita ng kanyang kurba. Ang kanyang buhok ay maiksi na ngayon, sharp bob cut na bumabagay sa kanyang mataray na dating. May suot siyang malaking dark sunglasses na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Sa likod niya, hila-hila ng driver ang 3 mamahaling maleta. Huminto siya sa gitna ng lobby at huminga ng malalim.
Amoy niya ang usok at init ng Maynila. Ang amoy ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang sunglasses. Walang bakas ng pilat sa kanyang makinis na pisngi. Salamat sa magagaling na surgeon sa ibang bansa at sa tulong ni Troy. Pero ang mga mata niya ay hindi nagbago. Nandoon pa rin ang apoy na nabuo noong gabing iyon sa klinik. Ngumiti siya, pero hindi umaabot ang ngiti sa kanyang mga mata. Hello, Rafael. Bulong niya sa hangin. Hello, Lyra. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. Troy, I'm here. Sabi niya sa linya. Simulan na natin ang laro. Isinuot niya muli ang kanyang salamin at naglakad palabas ng airport, handa nang sunugin ang mundo ng mga taong sumira sa kanya. Pumirma ka na naman ng delivery receipt? Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang isang kulay orange na kahon. Hermes, isang bag na nagkakahalaga ng higit pa sa sweldo ng lahat ng empleyado ko ngayong buwan. Napabuntong hininga ako at tiningnan si Lyra. Nakaupo siya sa sofa, abala sa pag-a-apply ng nail polish, parang walang pakialam na lumulubog na kami sa utang. Ano ka ba, Raf? Sale yan. Investment yan. Sagot niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Tsaka, kailangan kong magmukhang presentable sa mga dinner party mo. Ayaw mo naman sigurong isipin ng mga business partners mo na pulubi ang asawa mo. 'Di ba? Investment, nakakatawa. 3 taon na ang nakalipas mula nang mawala si Selena. Sa simula, akala ko nasa langit na ako. Nakuha ko ang insurance money. Nakuha ko ang kalayaan, pero mabilis na naubos ang pera. Si Lyra, hindi siya katulad ni Selena. Si Selena, marunong humawak ng negosyo. Si Lyra, marunong lang gumastos. Inihagis ko ang kahon sa mesa. Lyra, hindi mo ba naiintindihan? Delayed na ang pasahod ng 2 buwan. Ang mga supplier tinatawagan na ako araw-araw. Wala na tayong pera. Tumigil siya sa paglalagay ng Q-Tex. Tumingin siya sa akin ng masama. Di gawan mo ng paraan. Ikaw ang lalaki, di ba? Dati-rati, kayang-kaya ni Selena solusyonan yan. Bakit ikaw hindi? Parang sinampal ako ng mga salita niya. Kahit patay na si Selena, anino pa rin niya ang kalaban ko. Huwag kang mag-alala. Madiin kong sabi. Kahit na ang totoo ay gusto ko nang sumuka sa kaba. Ngayong gabi, magbabago ang lahat. May meet ako sa isang investor, isang bilyonaryo galing Singapore. Kapag nakuha ko ang loob niya, babangon tayo. Tumayo si Lyra at lumapit sa akin. Inayos niya ang kwelyo ng polo ko at hinalikan ako sa pisngi. Galingan mo, love. Kasi kung hindi, baka pati ang kuryente sa bahay na to, maputol na. 8:00 ng gabi sa Grand Hyatt Ballroom. Ang lamig ng aircon, pero pinagpapawisan ako ng malapot. Hinwakan ko ng mahigpit ang baso ng wine para itago ang panginginig ng kamay ko. Nasa paligid ko ang mga bigating negosyante, pero alam kong amoy nila ang takot ko. Amoy nila ang pagkabangkarote ko. Mr. Villamore? Napalingon ako. Isang matandang lalaki na nakatoksido ang lumapit sa akin. Si Mr. Tan, ang organizer ng event. Mr. Tan, ngiti ko. Pilit na pilit. Nasaan na ang special guest natin? Paparating na siya, sagot ni Mr. Tan. Si Miss Celeste de Silva, balita ko. Strikto siya. Pero kapag nagustuhan niya ang pitch mo, hindi siya nagdadalawang isip maglabas ng milyon. Celeste, napakagandang pangalan. Sana lang ay mabait siya. Biglang tumahimik ang buong ballroom. Nawala ang tunog ng mga kubyerto sa tawanan. Lahat ng mata ay napunta sa grand staircase. Bumaba ang isang babae. Nakasuot siya ng itim na gown na kumikiinang sa ilalim ng chandelier. May suot siyang manipis na maskara na gawa sa lace. Takip ang kalahati ng mukha niya dahil ito theme ng party na Midnight Masquerade. Pero hindi ang suot niya ang nakapukaw ng atensyon ko. Ang tindig niya. Ang paraan ng paghakbang niya ay puno ng kapangyarihan. Taas noo. Walang takot. Parang pamilyar. Bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may kung anong multo ang humaplos sa batok ko. Nang makababa siya, agad siyang pinalibutan ng mga tao. Pero nilampasan niya silang lahat. Naglakad siya.
papalapit sa akin. Nanuyo ang lalamunan ko. Huminto siya sa harap ko. Ang bango niya. Amoy mamahaling pabango na may halong jasmine. Jasmine. Ang paboritong bulaklak ni Selena. Mr. Rafael Villamor? Ang boses niya. Malambing pero may talim. Parang humahaplos pero nakakasugat. Yes, ma'am. Sagot ko. Halos mabulol ako. Ako nga po. Inilahad niya ang kamay niya. Ang puti at kinis ng balat niya. I'm Celeste. Narinig ko na kailangan ng kumpanya mo ng tulong. Inabubot ko ang kamay niya para makipag-shake hands. Ang lamig ng palad niya. Kasing lamig ng bangkay. Tinitigan ko ang mga mata niya sa likod ng lace mask. Kulay brown. Malalim. May naalala ako sa mga matang yon, pero imposible. Patay na siya. Nakita ko siyang nahulog. Walang nabubuhay sa ganoong taas. Nice to meet you, Miss Celeste. Sabi ko. Pinipilit na iwaksi ang imahinasyon ko. Praning lang ako dahil sa stress. Tinatanggap ko po ang offer niyo na mag-usap. Ngumiti siya. Isang ngang ngiti na hindi umabot sa mga mata niya. Good. Doon tayo sa private room. Ayoko nang may nakikinig. Nangki. Nasa loob kami ng VIP lounge. Kami lang dalawa. Inilapag ko ang business proposal ko sa mesa. Pero ni hindi niya ito tiningnan. Nakaupo lang siya doon. Umiinom ng wine. At pinapanood ako na parang isang insekto na sinusuri bago tapakan. Diretsuhin na natin, Rafael, sabi niya. Hindi na Mr. Villamor, Rafael na lang. Alam kong lubog ka sa utang, alam kong tinatakbuhan ka na ng mga investors mo, at alam kong pati ang bahay na tinitirhan niyo ng asawa mo ay nakasangla na. Nanlaki ang mata ko. Paano niya nalaman ang lahat ng yon? Even Lyra doesn't know na nakasangla na ang bahay. Stalker ba kita? Pabiro kong tanong. Pero nanginginig ang boses ko. Investor ako. Inaalam ko ang lahat. Sagot niya ng mabilis. Handa akong magbigay ng 50 million pesos. Cash. Bukas na bukas din. 50 milyon. Halos mahulog ako sa upuan. Sobra-sobra yon para bayaran ang lahat ng utang at buhayin ang kumpanya. Makakabili pa ako ng bagong sasakyan para kay Lyra para tumahimik na siya. Anong kapalit? Tanong ko. Shares, stocks. Ibinaba niya ang baso ng wine. Tumayo siya at lumapit sa akin. Yumuko siya ng kaunti. Sapat para maamoy ko ulit ang jasmine scent niya. Gusto ko ng collateral, Rafael. Kasiguraduhan na hindi mo ako tatakbuhan. Kahit ano, Miss Celeste. Planta? Lupa sa probinsya? Umiling siya. Gusto ko ang titulo ng bahay na tinitirhan niyo ngayon. Natigilan ako. Ang bahay? Pero doon kami nakatira ni Lyra at iyon na lang ang natitirang property na nakapangalan sa akin. Take it or leave it, malamig niyang sabi. Tumalikod siya at akmang aalis. Marami pa akong pwedeng paglagyan ng pera ko. 50 milyon, kapalit ng bahay. Kung mababayaran ko naman ang utang gamit ang kita ng kumpanya, mababawi ko rin agad ang titulo, di ba? Kailangan ko lang ng puhunan. Sigurado ako, kikita ako ulit. Hindi ko pwedeng palampasin ito. Ito ang huling baraha ko. Wait! Sigaw ko. Huminto siya at lumingon. Payag ako. Sabi ko, kahit na sumisigaw ang utak ko, na huwag. Kunin mo ang titulo. Bigyan mo ako ng tseke. Nakita ko ang dahan-dahang pag-angat ng sulok ng labi niya. Bumalik siya sa mesa at naglabas ng isang makapal na folder. Pumirma ka dito, utos niya. Kinuha ko ang pen. Nanginginig ang kamay ko habang pinipirmahan ang kontrata na maglilipat ng titulo ng bahay namin sa kanya kapag hindi ako nakabayad sa loob ng 3 buwan. 3 buwan. Kaya ko yon. Pagkatapos kong pumirma, inabot niya ang tseke. Congratulations, Rafael, sabi niya. Tinignan ko ang tseke. 50 million pesos. Totoo nga. Salamat, Mrs. Celeste. Hindi ko kayo bibiguin.
Alam ko, bulong niya. Aalis na sana ako nang magsalita siya ulit. By the way, Rafael, lumingon ako sa pinto. Tinanggal niya ang lace mask niya at ipinatong sa mesa. Nakatalikod siya sa akin, kaya hindi ko makita ang mukha niya, pero nakikita ko ang refleksyon niya sa salamin ng bintana. Malabo ang refleksyon pero parang nakangiti siya ng nakakaloko. Ang ganda ng bahay na yon, sabi niya. Sayang kung mawawala sa'yo. Kinilabutan ako. Pero hawak ko na ang pera. Wala na akong pakialam. Lumabas ako ng kwarto na parang nanalo sa loto. Hindi alam nakakapirma ko lang ng sarili kong kamatayan. Pinagmasdan ko ang aking sarili sa salamin ng powder room. Hawak ko ang isang tube ng lipstick, crimson red, kulay ng dugo, kulay ng apoy. Dahan-dahan ko itong ipinahid sa aking mga labi. Ang bawat hagod ay pulido, perpekto, walang lagpas. Tulad ng planong inihanda ko para sa gabing ito. Ngumiti ako sa refleksyon ko. Handa ka na ba, Celeste? Bulong ko sa sarili ko. Sa gabing ito, hindi ako si Selena na biktima. Ako si Celeste, ang babaeng wawasak sa pamilyang binuo nila mula sa libingan ko. Lumabas ako ng restroom at naglakad pabalik sa table kung saan naghihintay si Rafael. Naroon siya, abala sa pagtingin sa cellphone kip niya, halatang balisa. Pero nang makita niya akong papalapit, agad siyang tumayo at inayos ang kanyang coat. Ang ngiti niya ay abot-tenga. Plastic. Miss Celeste, bati niya. Ang ganda niyo ngayong gabi. Umupo ako sa tapat niya at humigop ng wine. Thank you, Rafael. So, tungkol sa construction project, sinadya kong ilapit ang binti ko sa binti niya sa ilalim ng mesa. Bahagya siyang napaatras, pero nakita ko ang pamumula ng kanyang tenga. Gusto niya ito. Ang atensyon, ang pera, ang kapangyarihan, at ang babaeng akala niya ay kaya niyang paikutin. Buong gabi, pinuri ko siya. Pinalaki ko ang ulo niya. Pinaramdam ko sa kanya na siya ang pinakamagaling na businessman sa mundo. Kahit alam kong ang kumpanya niya ay isang barkong-barkong palubog na. I have to go, Rafael. Malambing kong sabi sabay tingin sa aking relo. May flight pa ako papuntang Hong Kong bukas. Tumayo ako at tumayo rin siya agad. Kitang-kita ko ang pagnanais sa mga mata niya. Ayaw niya akong paalisin. Hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil ako ang gintong tik na bumubuhay sa ego niya. Hatid na kita sa labas, Celeste. Alok niya. No need. My driver is here, tanggi ko. Lumapit ako sa kanya para bumeso. Ito na ang pagkakataon. Sa halip na sa pisngi, sadya kong inilapit ang mukha ko sa leeg niya. Kunwari ay nawalan ako ng balanse dahil sa mataas kong takong. Oops! Napahawak ako sa balikat niya at idinikit ang aking labi sa puti niyang collar. Mabilis lang, pero sapat na para mag-iwan ng matingkad na pulang marka. Ang crimson red na lipstick ko ay parang tatak ng pag-aari sa kanya. I'm so sorry, sabi ko, habang pinapadaan ang daliri ko sa braso niya. Na out of balance ako. O okay lang, sagot niya. Halatang nakuryente sa pagdikit ng katawan namin. Ngumiti ako. Good night, Rafael. Tinalikuran ko siya at naglakad palabas ng restaurant. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tagumpay. Ang mantsa sa kwelyo niya ay hindi lang basta mantsa. Ito ay mitya ng isang pagsabog. Teksa, sa loob ng aking sasakyan, naghihintay si Troy. Tahimik lang siya habang nagmamaneho kami pabalik sa penthouse. Nakatingin siya sa daan, pero ramdam ko ang bigat ng titig niya sa rearview mirror. Nakita ko ang ginawa mo sa restaurant. Basag niya sa katahimikan. Tinanggal ko ang aking hikaw at inilagay sa bag. Masama ba, Troy? Hapunan lang yon. Hindi ang hapunan ang tinutukoy ko, Selena. Ang pagmamanipula mo, ang paglalaro mo sa kanila. Huminto siya sa red light at lumingon sa akin. Nag-iiba ka na. Ang babaeng iniligtas ko sa bangin. Puno siya ng sakit, oo. Pero hindi siya ganito kalamig. Napatingin ako sa labas ng bintana.
Ang mga ilaw ng Maynila ay parang mga bituin na nahulog sa lupa. Ang babaeng iniligtas mo ay mahina. Sagot ko nang hindi siya tinitignan. Ang babaeng kaharap mo ngayon ay gumagawa ng hustisya. Kung hindi ko ito gagawin, Troy, sino ang gagawa? Ang batas? Pera-pera lang ang batas dito. Natatakot ako para sa'yo. Malungkot niyang sabi. Baka sa paghihiganti mo, ikaw mismo ang maubos. Hindi ako sumagot. Dahil sa kaibuturan ng puso ko, alam kong may punto siya. Pero huli na para huminto. Nakakasa na ang baril. Kailangan ko na lang kalabitin ang gatilyo. Kinabukasan, nasa opisina ako ng Celeste Holdings. Nakaharap ako sa malaking screen sa dingding. Hindi ito stock market update. Ito ay live CCTV footage mula sa opisina ni Rafael. Kasama sa deal namin ang pag-install ng security upgrades sa kumpanya niya. Hindi niya alam, lahat ng camera ay konektado sa private server ko. 10:00 ng umaga. Nakita ko si Rafael na papasok sa opisina niya. Suot niya pa rin ang polo kagabi. Siguro ay sa opisina siya natulog para tapusin ang proposal o kaya naman ay takot siyang umuwi-ubo dahil sa amoy ng alak. Pero nakalimutan niyang tignan ang salamin. Ang lipstick stain ay naroon pa rin, matingkad na matingkad sa kanyang kwelyo. Maya-maya, bumukas ng padabog ang pinto. Pumasok si Lyra. Magulo ang buhok, maga ang mata, mukhang hindi natulog. Dinig na dinig ko ang boses nila sa hidden microphone. Sabi ko na nga ba? Sigaw ni Lyra. Napatalon si Rafael sa gulat. Lyra, anong ginagawa mo dito? Huwag mo akong malira-lira. Saan ka natulog kagabi? At bakit amoy babae ka? Lumapit si Lyra at hinablot ang kwelyo ni Rafael. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang marka ng labi. Ano to? Tili niya. Halos mabasag ang eardrums ko kahit sa speaker lang. Sino ang malanding yon? Wala yan. Sa kliyente yan. Bumeso lang. Palusot ni Rafael. Bumeso sa leeg? Ginagawa mo ba akong tanga? Nagsimulang magwala si Lyra. Hinagis niya ang mga papeles sa mesa ni Rafael. Binato niya ang vase. Rinig na rinig sa labas ng opisina ang iskandalo. Nakita ko sa ibang kamera na nagkukumpulan ang mga empleyado sa labas, nagbubulungan, nagvi-video. Ito ang kailangan ko. Public scandal. Tumigil ka na, Lyra. Nakakahiya. Sigaw ni Rafael, pilit na hinahawakan ang mga kamay ni Lyra. Nakakahiya. Ang mabaon tayo sa utang habang nambababae ka. Yun ang nakakahiya. Sa sobrang galit, sinampal ni Lyra si Rafael. Pak! Tumahimik ang buong kwarto. Napahawak si Rafael sa pisngi niya. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Mula sa takot, naging galit. Galit ng isang lalaking nasasakal na. Gumanti si Rafael. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Lyra. Napaupo si Lyra sa sahig sa lakas ng puwersa. Hawak niya ang pisngi niya. Gulat na gulat. First time siyang sinaktan ni Rafael. Lumayas ka dito. Madiin na utos ni Rafael. Wala kang ginawa kundi waldasain ang pera ko at ipahiya ako. Layas. Umiiyak si Lyra habang nakaupo sa sahig. Ang pride niya ay durog na durog. Habang pinupunasan niya ang luha, may napansin siya sa ilalim ng mesa. Isang itim na calling card na may gintong letra. Sinadya kong ihulog yon doon nung huli akong bumisita. Dahan-dahan niyang dinampot ang card. Zinumin ko ang camera. Nabasa niya ang pangalan, Celeste de Silva. At sa likod ng card, may sulat kamay na mensahe. Thanks for the wonderful night. Tumingala si Lyra. Ang iyak niya ay tumigil. Ang mukha niya ay napalitan ng isang nakakatakot na ekspresyon, hindi lang selos. Puot. Pinatay ko ang screen ng TV at sumandal sa aking swivel chair. Nakuha na niya ang pangalan. Alam na niya ang target. Game on, Lyra. Bulong ko. Kinuha ko ang intercom. Secretary, i-leak mo ang video ng iskandalo sa opisina ni Rafael sa social media. Ngayon na.
Siguraduhin mong babagsak ang stock ng kumpanya niya bago mag-lunch break. Tila habang buhay ang bawat segundong lumilipas habang nakatayo ako sa harap ng napakalaking pinto ng opisina ni Celeste. Pinagpapawisan ako ng malamig kahit na napakalakas ng aircon sa buong building. 3 buwan na. Tapos na ang palugit. Ang video ng pag-aaway namin ni Lyra ay kumalat na parang virus. Bumagsak ang stock ng kumpanya. Nag-pull out ang mga suppliers. Wala na. Ubus na ako. Ang tanging pag-asa ko na lang ay si Celeste. Kung mapapakiusapan ko siya na wag mo nang kunin ang bahay, baka may matitira pa sa akin. Baka makabangon pa ako. Bumukas ang pinto at lumabas ang sekretarya. Mr. Villamor, hinihintay ka na po ni Miss De Silva sa loob. Tumango ako at pinunasan ang pawis sa noo ko gamit ang likod ng aking palad. Kaya mo to, Rafael, bulong ko sa sarili ko. May gusto siya sa'yo. Mapapakiusapan mo siya. Pumasok ako sa loob. Madilim ang opisina. Tanging ang liwanag mula sa malaking bintana sa likod ng executive desk ang nagbibigay ng ilaw. Ang tanawin ay ang skyline ng Makati, puno ng matatayog na building na parang mga higanting nakadungaw sa akin. Nakataliwas ang swivel chair. Nakatalikod si Celeste sa akin. Nakatingin sa view sa labas. Miss Celeste! Panimula ko. Nanginginig ang boses ko. Nandito ako para humingi ng tawad. Alam kong nakita mo ang video. Ang iskandalo. Pero ayusin ko ang lahat. Bigyan mo lang ako ng extension. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatalikod. Lumapit ako ng kaunti. Desperado. Parang awa mo na, ma'am. Ang bahay na lang ang meron ako. Kung kukunin mo yon, sa kalsada na kami pupulutin. Alam kong may pinagsamahan naman tayo. Kahit papaano. Dahan-dahan kong narinig ang pagtawa niya. Mahina sa simula, pero unti-unting lumakas. Isang tawa na hindi masaya. Isang tawa na puno ng pangungutya. Pinagsamahan? Ulit niya. Ang boses niya. Bakit parang nagbago? Wala na ang accent. Wala na ang lambing. Oo, Rafael. May pinagsamahan tayo. Isang napakahabang pinagsamahan. Unti-unting umikot ang upuan paharap sa akin. Napahinto ako sa paghinga. Wala na ang lace mask. Wala na ang makapal na makeup na tumatakip sa kanyang mukha. Ang babaeng nakaupo sa harap ko ay nakatingin sa akin gamit ang mga matang kilalang kilala ko. Mga matang nakita ko na sa aking mga panaginip at bangungot sa nakalipas na 3 taon. Hello, husband. Bati niya sabay ngiti ng mapait. Nanigas ang buong katawan ko. Parang binuhusan ako ng yelo. Sa Selena! Umurong ako palayo. Muntik na akong matumba. Hindi totoo to. Bulong ko habang kinukusot ang mga mata ko. Patay ka na. Nakita kitang nahulog. Nakita kitang namatay. Tumayo siya. Ang tindig niya ay matuwid at puno ng kapangyarihan. Ibang-iba sa Selena na kilala ko noon na mahinhin at sunod-sunuran. Nakita mo akong mahulog, Rafael. Pero hindi mo sinigurado kung namatay ako. Naglakad siya, papalapit sa akin. Ang bawat hakbang ng takong niya sa sahig ay parang pitik ng baril sa dibdib ko. Click, click. Multo ka. Nanginginig kong sabi. Nakasandal na ako sa pinto. Gusto kong buksan ang pinto at tumakbo, pero ayaw sumunod ng mga kamay ko sa takot. Huminto siya sa harap ko. Sobrang lapit. Amoy na amoy ko ang jasmine perfume niya. Ang amoy ng asawang pinagtaksilan at pinatay ko. Hindi ako multo, Rafael. Bulong niya at hinawakan niya ang pisngi ko. Malamig ang kamay niya. Ako ang karma mo. Buhay na buhay at nandito ako para maningil. Bigla siyang lumayo at bumalik sa mesa niya. Kinuha niya ang isang makapal na envelope at inihagis sa paanan ko. Blak! Kumalat ang mga papel sa sahig. Tinignan ko ang mga ito, divorce papers, at ang foreclosure order ng bahay namin. Pirmanan mo yan, utos niya.
Ang boses niya ay matigas pa sa bato. Pirmahan mo ang diborsyo at ibigay mo sa akin ang bahay. Ngayon din. Selena, wag naman ganito. Lumuhod ako. Umiiyak na ako. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa pagsisisi, pero alam kong wala na akong kawala. Mahal, patawarin mo ako. Nagkamali lang ako. Si Lira. Si Lira ang nagtulak sa akin. Tumawa siya ulit. Isang tawa ng pagkasuklam. Huwag mong idamay si Lira sa kaduwagan mo, Rafael. Kayo ang pumatay sa dating Selena. Ang kaharap mo ngayon, wala siyang awa. Pinindot niya ang intercom sa mesa. Security, pakilabas ang basura sa opisina ko. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang malalaking guard. Hinawakan nila ako sa magkabilang braso at pilit na itinayo. Bitawan niyo ako. Asawa ko siya. Selena, pag-usapan natin to. Sigaw ko habang kinakaladkad ako palabas. Tinignan lang ako ni Selena. Walang emosyon, walang luha. Parang tumitingin lang siya sa isang strangers. Wala ka ng asawa, Mr. Villamor. Huling sabi niya bago sumara ang pinto. At simula bukas, wala ka na ring bahay. Naiwan ako sa hallway. Nakalugmok sa sahig habang pinagtitinginan ng mga empleyado. Buhay siya. Diyos ko, buhay siya. At papatayin niya kami ng dahan-dahan. Amoy kanal, hindi ko na kayat to. Ibinato ko ang plastik na mangkok sa dingding. Tumalsik ang mainit na sabaw at mga piraso ng instant noodles sa sahig na semento. Ang init, ang sikip, ang baho. Ito na ba ang buhay ko ngayon? Isang maliit na kwarto sa gilid ng estero? Dati, aircon at satin sheets ang hinihigaan ko. Ngayon karton at banig na amoy pawis. Tiningnan ko si Rafael na nakaupo sa sulok, nakayuko, walang imik. Nakasuot siya ng sando na butas-butas na. Hoy! Ano, tutunganga ka na lang ba dyan? Sigaw ko sa kanya. Maghanap ka naman ng paraan. Tawagan mo yung mga kaibigan mo. Mangutang ka. Inanggat ni Rafael ang ulo niya. Ang mga mata niya, na dati ay puno ng yabang, ngayon ay parang patay na isda. Walang buhay. Wala na akong kaibigan, Lira. Mahina niyang sagot. Block na ang number ko sa kanilang lahat dahil sa iskandalong ginawa mo. Ako pa? Ako pa ang may kasalanan? Lumapit ako at sinabunutan siya. Gusto kong saktan siya. Gusto kong ilabas ang lahat ng frustration ko sa katawan niya. Kung hindi dahil sa kanya, sana mayaman pa rin ako. Sana hindi ako naghihirap ng ganito. Aray, tumigil ka na, Lira. Tinulak niya ako. Napaupo ako sa sahig, katabi ng natapong noodles. Nagsimula akong umiyak. Hindi iyak ng lungkot, kundi iyak ng galit. Galit sa mundo. Galit sa tadhana. Biglang umilaw ang maliit at lumang TV na nirentahan namin sa kapitbahay. Breaking news! Napako ang tingin ko sa screen. Nandoon siya. Si Selena. Nakangiti. Nagniningning. Suot niya ang isang puting dress na mukhang mas mahal pa sa buong barangay na tinitirhan namin ngayon. Katabi niya si Troy, ang doktor na gwapo at mukhang disente. Ikinalulugod naming i-announce ang aming engagement. Sabi ni Troy sa TV, sabay pakita ng singsing sa daliri ni Selena. Isang malaking diamante, kumikislap, ng iinsulto. Parang sinilaban ang kaluluwa ko. Bakit siya masaya? Bakit siya ang nanalo? Ako dapat yon. Ako dapat ang nasa posisyon niya. Ako ang mas maganda. Ako ang mas bata. Siya ang dapat na namatay sa bangin. Tignan mo. Turo ko sa TV habang nanginginig ang daliri ko. Tignan mo ang asawa mo, Rafael. Ang saya-saya niya habang tayo namamatay sa gutom. Hindi sumagot si Rafael. Nakatitig lang din siya kay Selena. At sa mata niya, nakikita ko ang pagsisisi. Pagsisisi na pinili niya ako kaysa kay Selena. Ah! Sigaw ko at binato ko ng tsinelas ang TV. Namatay ang screen. Bumalik ang dilim sa kwarto. Pero sa utak ko, maliwanag pa rin ang imahe ng ngiti ni Selena. Ang nakangmaang ngiti ng tagumpay.
Tumayo ako. Pinunasan ko ang luha ko. Hindi. Hindi pwedeng ganito ang ending ng kwento ko. Kung impyerno ang bagsak ko, isasama ko siya. Saan ka pupunta? Tanong ni Rafael nang makita niyang kinuha ko ang wallet ko na walang laman kundi barya. Lalabas. Magpapahangin. Sagot ko ng malamig. Lumabas ako ng barong-barong at naglakad sa masikip na eskinita. Madilim. Mapanganib. Pero hindi ako takot. Mas nakakatakot ang galit na nasa puso ko ngayon. Huminto ako sa isang tindahan ng hardware na luma at marumi sa kabilang kanto. Kilala ang tindahan na ito. Dito bumibili ang mga kriminal ng gamit. Kumatok ako sa rehas. Anong kailangan mo, miss? Tanong ng lalaking may peklat sa mukha. Yung matapang. Bulong ko. Yung kayang tumunaw. Alam na niya ang ibig kong sabihin. Pumasok siya sa loob at lumabas bitbit ang isang bote ng likido. Muriatic acid. Pero hindi yung nabibili sa grocery. Ito yung industrial grade. Yung ginagamit panlinis ng kalawang sa barko. Ingat ka dyan, miss. Isang patak lang. Butas ang balat. Paalala ng lalaki. Inabot ko ang huling pera ko. Binigay ko sa kanya ang singsing na suot ko. Ang huling alahas na naitago ko kay Rafael. Kinuha ko ang bote. Ang bigat sa kamay. Tinitigan ko ang likido sa loob. Kulay madilaw-dilaw. Parang lason. Dahan-dahan akong ngumiti. Selena, ipinagmamalaki mo ang mukha mo? Ipinagmamalaki mo ang ganda mo na bumihag kay Rafael at kay Troy. Hinakap ko ang bote habang naglalakad pabalik sa dilim. Bukas, bulong ko sa sarili ko habang iniisip ang engagement party na narinig ko sa balita. Bukas, Selena, sisiguraduhin kong hindi ka na makakangiti kahit kailan. Kung hindi ko makukuha ang liwanag, sisiguraduhin kong pareho tayong mabubulag sa dilim. Nakakasilaw ang mga ilaw. Daan-daang camera flash ang sabay-sabay na kumikislap sa harap ko. Dati, nasisilaw ako sa ganito. Pero ngayon, pakiramdam ko ay ako ang araw na nagbibigay ng liwanag sa kanila. Nakaupo ako sa gitna ng stage ng Manila Hotel Grand Ballroom. Sa tabi ko, mahigpit na nakahawak si Troy sa kamay ko. Ang init ng palad niya ang nagpapakalma sa mabilis na tibok ng puso ko. Hingang malalim, mahal, bulong ni Troy. This is your night. Tumango ako at ngumiti sa mga reporters. Ito ang launch ng Phoenix Foundation, ang charity na itinayo ko para sa mga biktima ng domestic violence. Pero alam kong hindi lang charity ang habol ng media. Hinihintay nila ang anunsyo ng kasal namin. At higit sa lahat, hinihintay nila ang sagot ko sa iskandalo ng ex-husband ko. Kinuha ko ang microphone. Maraming salamat sa pagpunta. Panimula ko. Ang boses ko ay buo at matatag. Nandito tayo hindi para pag-usapan ng nakaraan, kundi para bumuo ng bagong kinabukasan. Biglang nagkaroon ng gulo sa may entrance ng ballroom. May mga nagsisigawan. May nabasag na baso. Bitawan niyo ako. Kailangan ko siyang makausap. Kilala ko ang boses na yon. Kahit sa gitna ng ingay, kahit ilang taon na ang lumipas, kilalang kilala ko ang boses na naguutos kay Rafael na itulak ako sa bangin. Tumayo ako. Nanlamig ang mga kamay ko. Mula sa crowd, nakita kong nagpupumiglas ang isang babae mula sa mga security guard. Si Lyra. Ang gulo ng buhok niya. Punit-punit ang damit. Ang mukha niya ay puno ng dumi at puot. Selena! Sigaw niya. Ang mata niya ay nanlilisik, parang mababanggis na hayop. Nagulat ang mga reporters. Nagkagulo ang media. Lahat ay gustong makakuha ng litrato ng crazy mistress. Papasukin niyo siya. Utos ko sa microphone. Napatingin sa akin si Troy nang may pag-aalala. Selena, delikado. Kailangan itong matapos ngayon, Troy. Sagot ko nang hindi inaalis ang tingin kay Lyra. Binitawan ng security si Lyra. Hingal na hingal siya
habang naglalakad papalapit sa stage. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Nang makalapit siya sa paanan ng stage, tumigil siya. Tumingala siya sa akin. Ako na nasa itaas, siya na nasa ibaba. Masaya ka na? Tanong niya. Nanginginig ang boses sa galit. Kinuha mo ang lahat. Ang bahay, ang kumpanya, ang pera. Pati ang katinuan ni Rafael. Kinuha mo. Wala akong kinuha na hindi sa akin, Lira. Kalmado kong sagot. Binawi ko lang ang ninakaw nyo. Demonyo ka! Sigaw niya. Bigla niyang inilabas ang kamay niya mula sa likod. May hawak siyang isang bote na walang label. Nakita ko ang likido sa loob. Kulay madilaw-dilaw. Umuusok ng bahagya ng matanggal ang takip. Asido. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya. Tili niya. Nag-slow motion ang mundo. Nakita ko ang pagbuwelo ng kamay ni Lira. Si Lina! Dapa! Sigaw ni Troy. Mabilis pa sa kidlat, hinila ako ni Troy at niyakap. Itinalikod niya ako kay Lira. Handang saluhin ang sarili niyang katawan ng asido. Pumikit ako ng mariin. Hinihintay ko ang hapdi. Hinihintay ko ang tunog ng paglapnos ng balat. Pero walang tumama sa amin. Sa halip narinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa gilid. Ang bag! Akin na yan! Si Rafael, bigla siyang sumulpot mula sa gilid ng stage. Ang mga mata niya ay nakatuon sa aking mamahaling clutch bag na nakapatong sa podium. Sa pag-aakalang nandoon ang pera ng donasyon. Sa sobrang pagmamadali at kasakiman, hindi niya napansin si Lira na bumubuelo sa harap niya. Bumangga si Rafael kay Lira sa mismong sandali ng paghagis nito. Nawalan ng balanse si Lira. Ang puwersa ng braso niya ay naudlot. Ang bote na hawak niya ay tumama sa balikat ni Rafael at nabitawan niya ito. Umikot ang bote sa ere at bumagsak sa pagitan nilang dalawa. Crash! Nabasag ang bote. Ang madilaw na likido ay sumabog pa itaas, parang fountain ng kamatayan, at sumaboy ng diretso sa kanilang mga mukha. Katahimikan ng isang saglit. At pagkatapos, ang sigaw. Isang sigaw na hindi galing sa tao. Sigaw ng hayop na kinakatay. Sigaw na nagpatayo ng balahibo ng lahat ng tao sa ballroom. Ah! Ang init! Ang init! Tili ni Lira habang sapo-sapo ang mukha niya. Ang mata ko! Diyos ko! Nasusunog ako! Hagulgol ni Rafael. Kumalas ako sa yakap ni Troy at dahan-dahang tumingin sa ibaba. Doon, sa paanan ng stage na parang trono ko, nag-uumpugang parang mga uod, sina Rafael at Lira. Umuusok ang kanilang mga balat. Ang suot na damit ni Lira ay natutunaw at dumidikit sa kanyang leeg. Ang mukha ni Rafael ay namumula at bumubula habang kinakain ng asido ang kanyang balat. Ang asido na inilaan para sa akin, ngayon, ay siya nang tumutunaw sa kanila. Nagkagulo ang mga tao. May mga sumisigaw. May mga tumatakbo. Ang mga camera flash ay walang tigil, kinukunan ng horror sa harap nila. Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw ni Troy. Bilang doktor, instinct niya ang tumulong. Akmang bababa siya ng stage. Hinawakan ko ang kamay niya. Mahigpit. Napatingin sa akin si Troy. Si Lina, kailangan nila ng tulong. Hayaan mo sila. Malamig kong utos. Nakatitig lang ako sa 2 taong sumira ng buhay ko. Ang 2 taong nagtulak sa akin sa bangin. Ngayon, sila na ang nasa bangin at walang sasalo sa kanila. Nakita kong gumagapang si Rafael, inaabot ang kawalan. Ang mga mata niya, maputi na at sunog. Lira, nasaan ka? Bakit ang dilim? Iyak ni Rafael. Bakit wala akong makita? Kasalanan mo to, sigaw ni Lira. Kahit hirap na hirap magsalita dahil natatamaan na rin ang lalamunan niya sa usok. Kasalanan mo. Nagbatuhan sila ng sisi habang pareho silang nilalamon ng dilim. Ang amoy ng nasusunog na chemical at laman ay pumuno sa hangin. Nakakasulasok. Pero para sa akin,
Amoy ito ng hustisya. Lumapit ang mga security at pinigilan ang pagwawala nila. Dumating ang mga medic, pero alam kong huli na. Ang pinsala ay permanente. Tumingala ako. Wala na ang takot sa puso ko. Ang Selena na mahina ay tuluyan ng namatay. At sa harap ng mga kamera, sa harap ng buong mundo, nanatili akong nakatayo, malinis, buo at malaya. Mabigat ang tunog ng bakal na rehas nang isara ito ng gwardya sa likod ko. Amoy luma, amoy gamot, at amoy ng nawalang pag-asa. Ito ang amoy ng mental ward ng National Penitentiary. Naglakad ako papalapit sa isang selda na may makapal na salamin. Sa loob, nakita ko sila. Nakaupo si Rafael sa sahig, nakatulala sa kawalan. Puti na ang pareho niyang mata. Sunog ang kalahati ng muka. Payat na payat siya, malayong malayo sa arogante at gwapong lalaking minahal ko noon. Sa kabilang sulok naman, nakabaluktot si Lyra. Kalbo na ang dati mahaba at shiny niyang buhok. Ang mukha niya ay puno ng peklat, isang permanenteng mapa ng kanyang kasamaan. Rafael, nasaan ang pagkain ko? Ninakaw mo na naman ba? Sigaw ni Lyra. Umuungol siya na parang ligaw na aso. Manahimik ka, Lyra. Ganti ni Rafael, ang boses ay paos at basag. Ikaw ang may kasalanan kung bakit tayo nandito. Ikaw ang nagdala ng asido. Ikaw ang sumira ng buhay ko. Ikaw. Nagpang-abot sila. Kahit hindi sila nakakakita, nagkapaan sila para magsakitan. Kalmot, suntok, sa bunot. Dalawang bulag na nagpapatayan sa dilim. Wala ng pag-ibig, wala ng pera. Ang natira na lang sa kanila ay ang puot sa isa't isa. Napabuntong hininga ako. Dati, akala ko, matutuwa ako kapag nakita ko silang ganito. Akala ko, tatawa ako. Pero wala akong naramdamang tuwa, wala ring galit. Awa. Iyon lang ang nararamdaman ko. Awa para sa mga kaluluwang nilamon ng sarili nilang apoy. Tumalikod ako. Paalam, Rafael. Paalam, Lyra. Bulong ko. Hindi na nila ako narinig sa ingay ng kanilang pag-aaway. At hindi na rin nila ako makikita kailanman. Iniwan ko sila sa dilim na kanilang nilikha. 6 na buwan ang lumipas. Ang tunog ng alon na humahampas sa pampang ay musika sa aking pandinig. Napakaganda ng sunset sa Amanpulo. Kulay orange at pink ang langit. Sumasalamin sa tahimik na dagat. Nakatayo ako sa buhanginan. Suot ang isang simpleng puting bestida. Walang mabibigat na alahas, walang makapal na makeup. Just me. Ang totoong ako. Naramdaman ko ang mainit na kamay na humawak sa bewang ko. Lumingon ako at nakita ko ang maamong mukha ni Troy. Handa ka na, Mrs. Alcantara? Tanong niya nang nakangiti. Mrs. Alcantara, napakasarap pakinggan. Kaninang umaga lang, sa harap ng ilang malalapit na kaibigan at ng pari, nangako kami sa isa't isa. Walang media, walang flash ng camera. Handang-handa na, Troy. Sagot ko. Hinawakan niya ang pisngi ko. Iyong pisngi na dati ay may pilat, pero ngayon ay makinis na dahil sa pagmamahal at pag-aalaga niya. Alam mo ba? Sabi niya habang nakatingin sa akin ng diretso sa mata. Noong nakita kita sa bangin, akala ko nahanap ko ang isang anghel na nahulog mula sa langit. Pero, mali ako. Kumunot ang noo ko habang nakangiti. Bakit? Demonyo ba ako? Tumawa siya ng mahina at umiling. Hindi. Dahil ang anghel. Hindi kailangang dumaan sa impyerno para maging matatag. Ikaw. Ikaw ay isang survivor. Isang phoenix na bumangon mula sa abo. At mas mahal ko ang babaeng nasa harap ko ngayon kaysa sa kahit sinong anghel. Napaluha ako. Sa loob ng mahabang panahon, luha ng sakit ang laging dumadaloy sa mga mata ko. Ngayon, luha na ito ng purong kaligayahan. Isinandal ko ang ulo ko sa dibdib niya. Dinig ko ang tibok ng puso niya, kalmado, sigurado, at para sa akin lang.
Tumingin ako sa malawak na karagatan. Naisip ko ang bangin kung saan nagsimula ang lahat. Naisip ko ang mga araw na nagtago ako sa likod ng maskara ni Celeste. Naisip ko ang apoy ng paghihiganti na muntik nang tumupok sa akin. Pero ngayon, payapa na ang dagat. Natutunan ko na ang pinakamahalagang leksyon sa lahat. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagpatay sa kaaway. Hindi ang pagbulag sa kanila o pagpapakulong. Ang pinakamalupit at pinakamatamis na paghihiganti ay ang maging masaya, ang mabuhay ng payapa, puno ng pagmamahal, habang sila ay nabubulok sa alaala ng kanilang kasalanan. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Troy. Tara na, yaya ko sa kanya. Gutom na ako. Tumawa kami pareho at naglakad palayo sa pampang. Iniiwan ang mga bakas ng paa sa buhangin na unti-unting binubura ng alon, tulad ng pagbura ng panahon sa lahat ng sakit ng kahapon. Sa wakas, malaya na ako.